This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Recording. Cripsilog. 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 Ay, hello! Welcome, Creepers! This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday! Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yes! Welcome sa Cripsilog na slide into our DMs episode. Dito po ay nagbabasa kami ng mga kwentong pinadala ninyo, guys. Correct. At di pa natin nabubuksan itong mga entries na to. So di natin alam ang laman. Usually may nakaka-trigger nga. So sama-sama tayong ma-trigger. Yes. Okay, game? Let's get right into it. Yes. Parang yun yung pinaka-thoughtless na trigger warning sa buong mundo. Bahala tayong ma-trigger. Bahala kayo. Ayan. Handa ka na? Game, Handa na ba start lahat? po tayo. Hello G-Boys, codename Mickey Mouse. Since wireless mouse sa desk ang una kong nakita while typing. I've been listening to your podcast since 2021 and the rest is yun na. Abangers ako tuwing Monday and Thursday. Especially Monday on your regular episode. Love na love ko kayo. Gusto ko kayong gawing best friend forever. BFF yun. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at ito na ang aking first entry. Hindi rin ito super profound and very quick share ko lang na scam and scary job. Ooh. Oh. I am an IT graduate sa isang public university sa Santa Mesa, Manila. After I graduated from college, nahirapan ako maghanap ng work. It took me months of application, interview, waiting, lots of rejection, pagbibuild ng confidence at wisdom. Halos isang taon na ako naghintay bago ang official first job ko. Anyway, while waiting, meron ako napasukan na call center company near the university I graduated. Since wala naman akong kaalam-alam sa ano bang dapat na itsura ng mga opisina from the outside, hindi ko ito napansin dati. Para siyang commercial or apartment building na may 7-Eleven sa baba. Ang opisina ay nasa second floor ng building. Para makaakit ka sa opisina, need mo ang isang maliit na gate at sasalubungin ka ng maliit na hagdan paakyat. In short, isa siyang maliit na opisina na nakikirenta sa isang commercial building. I was referred sa job na ito by someone na close sa family namin dati. In fact, kasama ko ang ate ko na na-refer sa gantong trabaho. Malaki daw ang kitaan dito, G-Boys. Nung inimbitahan ako for an interview, ang tanong lang sa akin ng HR nila ay, hindi tinignan ng resume ko. Ato, Yeah, gusto ako mo si mag ma'am. Ako Ako si si ma'am. ma'am. Magaling ka ba mag-type? Yes po, fast typer po ako. Nasa intermediate level po. Alam mo yung copy-paste na commands keyboard? Yung Control-C, Control-V? Oo naman po, IT graduate po ako. Diyan lang po pagtawid ng school ko. Good. Sige, start ka na bukas. Papasitin mo na kita sa isa dito. Grabe, copy-paste lang ang requirements. And na-discuss din ni ma'am ang confidentiality ng job nila na para bang bawal ko itong sabihin sa labas sa kahit na sino but not disclosing kung ano bang magiging job description ko. Masayang-masaya ako habang pauwi ng bahay dahil meron na akong sideline kahit papano. Though alam kong di ako magtatagal dito, ayos na rin to. Inisip ko na lang na ang kikitain ko ay for the preparation sa real career. Hindi ako magtatagal kasi super sketchy sa akin dahil napaka-quick lang ng interview, Tagalog at di man lang tumingin sa resume ko. Kinabukasan, during my sit-in sa isang empleyado nila, dito ko na unti-unting nalaman ang magiging function ko sa call center job. Ang siste ay, may kipag-chat ka sa mga foreigner. You will impersonate as someone to a foreigner na ka-chat mo as a sexy woman, model, or chicks. May kipag-sexy talk to sex talk na ang goal ay imi-meet mo yung foreigner na ka-chat mo pero bago mo i-meet, manghihingi ka ng pera. Diskarte mo para ma-transfer of any minimum to large amount. Gago, di ba? Parang ganito. Number 1, magki-create ng profile sa mga dating sites ng ibang bansa.
Paano yung picture mo sa profile? Ang gagawin ay maghanap ka ng legit profile, grab the photo, and use the photo sa gagawin mong profile with a different name na. More people to impersonate, more chance to get a profit. Number 2, meron silang mga chat platforms wherein. We're Merong in. mga parokyano na usually matatanda na naghahanap ng panandaliang aliw or hookup date. At number 3, after mo makuhaan ng pera ang kliyente or customer, need mo na i-block. Ay, ang sakit-sakit naman. Nag-ghosting yung customer. So ayun na nga, sa pag-observe ko in a week, hindi ko siya kinaya. Hindi ko kayang ma-desensitize sa ganong klaseng work na akala ko kakayanin ko. Kailangan ko kasi makipag-chat at makipag-sex talk para lang kumita. Dalawa lang kami ng kapatid ko sa ganitong trabaho. Dalawa kami ng kapatid ko. Wala pang isang buwan hanggang pareho naming di kinaya kaya agad-agad kaming umalis na walang paapaalam. Iwas na iwas kami sa area na yun sa Santa Mesa, Manila. Sa totoo lang, ang laki ng kinikita ng mga empleyado doon sa pag-observe namin at chika nila. Yung iba sa kanila, halos doon na umikot ang mundo na matagal na sila sa ganong klaseng trabaho. Meron 5 years na, may 10 years na. Sa tinagal-tagal kong estudyante na bumibili sa baba ng building nila, which is 7-Eleven, ay di mo talaga mapapansin. A decade later, wala na yung company na yon nang misang mapadaan ako. Mabuti naman, sana di na sila nag-ooperate. Kung mag-operate man, for sure, madali na lang silang mahuhuli kasi iba na ang panahon ngayon pagdating sa mga nare-raid na illegal company. Ayun lang, maraming salamat sa pagbabasa. Mahal ko kayo, G-Boys. Hindi nga ito yung first entry ko dapat. I-share ko din yung recent heartbreak ko. Pero mas preferred ko mag-share ng ganitong klaseng story muna. Keep safe palagi. Love, Mickey. Ay! Thank you, Mickey. Salamat, Mickey. Masasabi mo doon. Well, ayun talaga. Masabi. Tangina mo, haba ng story. Sorry. Ayun na nga. Kasi nga. Ano ba na-catch mo dun sa story? Ayun Hindi talaga. kasi nababanggit na natin to. Ako may mga, di ba may mga kaibigan nga akong ganito. Hindi ko na-gets na merong black part pala. As in parang legit ano na siya scamming na siya. Kasi umabot pa sa black part. Kasi yung mga alam ko, nabibigay naman. Kunyari, nakakapag-webcam naman sila. Sila lang yung middleman. Alam mo yung makikipag-engage ka sa mga tao tapos i-invite mo sila to log in dun sa site. Although hindi ikaw yung actual model, ikaw lang yung taga-invite. Pero magpapanggap ka na ikaw yun. Tapos, once makuha mo, meron ng ibang sasalon tao na sila na yung magwe-webcam, di ba? Sila na yung, Pero dito, alam mo yung pagkakuha ng pera, block, medyo ang sama. Kasi doon sa unang nakwento ko, at least, di ba, may nakuha sila, may May pa-webcam. naka-chat sila. Oo, Yung dito binayaran medyo block dito, no? Very Totoo. wrong. It's downright robbing na yan. No? Uy, may napasukan akong ganong company, Gids. Kagaya nung describe mo. Yung nakikipag-chat. oo. Pero iba yung humaharap sa camera, iba yung totoong ka-chat. Oo. So, yung mga hinahire nilang humaharap sa camera, yun yung mga, yung talagang magaganda talaga. Tapos yung mga ka-chat, mga lalaki. Tapos ang dami nilang ka-chat. Tapos i-instruct nila yung humaharap sa camera na pag sinabi ni-request nung foreigner, pakita mo ang kilikili mo, ganyan. Sasabihan nila, pakita ka ng, may separate lang chat, pakita ka daw ng kilikili. Okay. Para alam nung ka-chat na, live person ito, mag-chat talaga kami. Ganun. Pero hindi niya alam, sabay-sabay sila maraming ka-chat kasi multitasking. Ang hirap naman. So, paano kung na-wrong send ka, di ba? Oo, yun talagang pagalingan talaga. So walang ka-idea yung foreigner na ang totoong ka-chat niya ay mga kuya dito sa sa company. Tapos ako nasa ibang department ako, doon ako sa Di ba nga ko yun before? Yung nagbibilang kami ng mga porn. Nagbibilang kayo na? Yung nagkakatalog kami ng mga porn sites. Tapos bibilangin mo kung ilan yung video, ilan yung picture, ilan yung model, anong ginagawa. So yun lang. Pero parang meron ako laging feeling na parang illegal tong operasyon dito. Na-raid nga. Hindi kayo na-raid. Na-raid nga? From time to time daw nire-raid pero may nagtitik-tik.
Sasabihan Oo. yung mga tao na, mag-raid, huwag muna kayong pumasok. Mag-break muna kayo. Diyan muna kayo sa labas. Ganyan. Although nung ni-raid, wala na ako dun. Okay. Ito feeling ko din naman dito, alam mo yung nalipat lang ng location kasi nga alam na. Parang ganun. Oo, Baka pero nalipat. tuloy pa rin yung Oo. operation yun. And mabuti, nakaalis kayo na walang consequences sa inyo. Walang, kumbaga, Oo. walang Habol, mga lasting na ganon. or tinatakot kayo na gumawa kayo naging parte kayo nito before, hindi kayo basta-basta makakaalis. Yung ganyan. Pag mo nilang siya ilagay sa reference mo sa next mong Huwag mo ilagay nailagay sa mo pa resume talaga, mo. no? Naku, mo pa ilagay yan. Ayan. Ayan. Oo. Ayun. Ano? So, thank you. At hindi, Thank you, naalala ko lang Mickey. din yung isa kong trabahong in-applyan before na nanghihingi ng registration fee. Mga ganyan. Nanghihingi ng 300 eh. Pero gano'n. Hindi na rin namin tinuloy. Kasi wala rin naman kami 300. Wala lang. Naalala ko Kaya lang yung nga mga scam nag-a-apply. jobs. Oo, di ba? Totoo. Oo. Kapag red flag yun pala talaga, no? Pag first tapak mo pa lang sa office, may hiningin pera sa'yo. Oo. Ekis. No. Okay. Ekis. Thank you, Mickey. Ayan. Thank you, Mickey. Ingat palagi. Salamat. And another one. Hi, G-Boys. Magandang gabi. Pakitago na lang po ako sa pseudonym na Arends. Yung color orange. Arends. Arends. Ganyan po kasi i-pronounce ng mama ng close friend ko yung color orange. And yung lettuce ay pronounce niya as lettuce. Bored lang ako today and gusto ko lang sana magkaroon ng entry sa slide nyo since competitive ako. Naalala ko nung college sa Filipino subject, may sinabi yung prof ko na hindi totoo ang hypnotism. Ang tawag daw doon ay pagre-retorika. Pero, share ko lang, same kami ni Glenn na only child and hindi magaling na bata. Kahit former preschool yung mama ko, madalas niya ako sinasama before sa school nila. Hindi talaga ako marunong may pag-interact sa kanila. Ba't natatawa ka, Glenn? Hindi magaling sa bata. Hindi magaling sa bata. Ano ba sinabi ko? Hindi magaling na bata. Na ano pa, na-judge pa. Na-judge pa, nahusgahan pa. Ayan. Ito nga story. Nangyari to noong 2011, third year college ako nito. Sa TUP Manila kasi ako nag-aral and 3 years lang yung course ko. So third year, second sem, out na kami for OJT, buong second sem. Bali, ang napili kong pasukan na OJT ay sa may UP Manila na developing management nila. Basta yung mga nag-aayos ng mga architecture stuff sa UP campus. So yun na, parang whole day kami nag-aayos ng requirement for OJT. Una ay pumunta kami sa school para ma-settle yung bayarin, and then since ako yung isa sa mga grepa na ginagapang lang ang pag-aaral sa college, ay kumikbak ng konti. Grepa? Anong meaning ng grepa? Parang financially challenged. Okay. Bakit grepa? Or Ewan ko, afford ba naririnig ko siya? lang yan sa ang walang kwentang podcast. Pero yun yung term nila doon. Okay. Hindi Mga ko sure. millennial term. Okay. I think, Pero wala pa namang 500 yun. Kasi 75% pa ng konsensya ko noon. Wala pang 500 yung kickback niya. Okay. Pumunta na kami ng UPM para mag-asikaso ng papers at inabot na rin siguro kami ng 4 p.m. Since rush hour na yun, alam kong hindi na ako makakasakay ng bus sa may Pedro Hill or makasakay man ako, sigurado nakatayo na ako. Dadaanan pa yun ng Lasal sa Taft. Grabe po kasi ang traffic doon kapag oras ng uwian. So, ang ginawa ko, nag-jeep na lang ako pabalik ng City Hall ng Maynila. Kasi noong time na yun, pwede pa sumakay doon bago maglagos nilad. Mas malaki yung chance ko na makaupo since semi doon nag-start ang magsakay yung mga bus na umiikot ng Santa Cruz na biyaheng Las Piñas at Cavite. Bumaba na ako sa may City Hall at naglakad muna para dumaan doon sa underpass nang may huminto sa aking babae na nagtatanong ng direction papuntang Baclaran. Siguro nasa mid-40s siya. Non-verbatim. Alam ko Taglish nyo ako kinakausap pero wag na nating ipilit kasi baka magkamali pa ako sa English. Ikaw yung babae. Okay, babaeng mid-40s. Oo. Okay. Excuse me. Alam mo ba paano pumunta ng Baclaran? Opo, pwede po kayo mag-jeep sa may signage na Baclaran or mag-bus kasi dumadaan naman po pa Baclaran yung mga yan. Ganun ba? Paano paglalakarin ko? Malayo ba?
Opo, ang layo po. Pero kung maglalakad kayo, pwede niyo sundan yung LRT mula dito hanggang dun sa Baclaran. Last station na yun. Ganun ba? Ang layo nga. Kasi kinuha ng ano ko yung sasakyan ko. I'm a professor nga pala sa Mapua. Professor Masa. Pakitandaan daw yung name. And doon din kasi nag-aaral anak ko. So wala akong means of transpo ngayon. Ganun po ba? Pero malayo po talaga if lalakarin nyo. Best option ay mag-jeep or bus or sakay na lang kayong LRT. Okay. So yun na nga, nakipag-small talk si ma'am. Saan daw ako nag-aaral, anong course, kung ano-ano pa. Hanggang sa sabi niya, pupunta na lang daw siya sa Southland. Alam ko, Las Piñas yun. Kasi taga Las Piñas ako, G-Boys. So sabi ko, gusto niyo po, sumabay na lang kayo sa akin kasi sa Las Piñas po ako nakatira. Feeling ko, nagulat siya at nasabi niya sa isip niya, mali siya ng lugar na sinabi. Tapos Hmm. ayaw niya, kaya siya wag na lang daw. Sorry ang vague talaga ng mga sinabi ko, pero nakikinig pa rin ako. Okay. Sorry, vague na talaga ng mga sinasabi niya, pero nakikinig pa rin Mm. talaga ako. Hanggang sa umabot na kami sa usapan na wala na raw kasi siyang pera sa bag niya at kung pwede raw ba, Ay. makahiram muna siya. Remember, yung sinabi ko sa umpisa ng letter, yung hypnotism or retorika, ang galing niya magsalita na na-convince niya ako. Pero dahil ako ay isang grepa, sorry Prof. Masa, wala talaga akong malaking maibibigay. Grabe G-Boys, ang kulit niya. Tapos naalala ko, may kickback nga pala ako. So sabi ko, ito po 100, pamasahin nyo na. Yung mukha niya nung binigay ko yun, alam mo yung itsura ng dismayado? Kasi akala niya siguro ako yung type na student na may malaking allowance na binibigay weekly. Pero hindi. Arawan ang bigay sa akin. Sorry po ma'am. Naalala ko pa, humihirit pa siya, non-verbatim ulit. Baka naman pwedeng dagdagan mo pa 'to, iha. Ngumiti na lang ako at sabi ko, "Sorry, wala na po talaga, eh." Sa isip-isip ko, "Tanginang 'yan, ang liit na nga ng kickback ko nabawasan pa." Shit, so ayun, umalis na siya. Ako bad trip na kasi nabawasan pa ng pera ko. Habang naglalakad, naisip ko yung nangyari. Tapos parang dun lang pumasok yung realization na, shit, na-retorika ako, Nakasakay naman ako agad ng bus at nakaupo. Tapos nung nakausad na ng konti yung bus, nakita ko sa kabilang bus yung dalawa kong kaklase. Nakita rin nila ako, tapos nag-text sila, bakit daw ganun itsura ko? Alam Hmm. niyo yun, itsurang na scam. May itsura pala. Ayan. Tapos kinuwento ko na nga yung nangyari. Pinagtawanan lang nila ako. Sinabi, di ko raw ba alam yung mga ganun. Sabi ko na lang, God bless na lang sa kanya, kahit ang sama ng loob ko. Pero di pa po tapos. Ay. One time, kasama ko yung mga pinsan ko. Tapos, nagkukwento siya. May nangbudol nga raw sa kanya sa may Pedro Hill naman. So, mga nasa 1/4 pa lang siya ng kwento niya, pinahinto ko na siya kasi sobrang sounds familiar tulad ng sa professor. Para kaming nagpipinoy henyo nung sinabi ko na yung ibang details. Non-verbatim. Okay. Ako naman si cousin. Oo. Professor Masa ba to? Oo. Sa Mapua raw nagtuturo. Oo. Oo. May anak daw siya tapos kinuha yung sasakyan niya. Oo, ate. Tangina, tawan-tawa lang kami kasi siya yun at yun na yun ang sinasabi niya. Walang iya yun. Hindi man lang nag-iba ng script since nasa ibang lugar na siya. Anyway, sabi ng pinsan ko, binigyan niya raw ng 500. Ay. Sinama pa sa bahay nila para bigyan ng mga panindang lotion. Ibang klase Hmm. si Professor Masa. Tapos na-realize ko lang din, kaya siguro yun naisip niyang name na Prof. Masa, short for Professor Masama. Yun lang G-Boys. Dalawa pa sa pamilya namin ang nabudol niya. Wait, Ala. pamilya nyo? Sorry. Ba't parang Bakit? lapitin Lapitin. kayo? Ang moral ng sinishare ko ay, ang pag-kickback sa tuition ay may consequences. Charot, ingat kayo palagi at naway maging masagana ang second half ng 2023 nyo. Salamat, Ay, Arens. salamat. Thank you, Thank you, Arens. The caller Arens. Arens. Well, ayun talaga. Gago ka. Ano masasabi mo, Glenn? Ang dami ko sinabi. Ayun nga. Pero, alam mo, Arens, medyo, yung sinabi niyang pagre-retorika, medyo, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Is it, di ba rhetorics, parang salita, Ano more ba salita. yun? So parang nililingat ka niya sa dami ng kwento niya, ganun ba? Hanggang Oo. naniniwala ka na. Yung Oo. hanggang, di ka niya bibigyan ng time na mag-isip. Ano ka niya, di-distract ka niya. Is it,
Yun ba yung sinasayang pagre-retorika? Kasi if that's the case, then Galing. parang, tsaka ang daming gumagawa nito, hindi lang pala hypnotism ang tawag, pero kumbaga, kaya maraming nabibiktima kasi mga taong maboka talaga, yung magaling talaga mang sales talk, ganyan. Kaya rin naman apat sa pamilya nila ang nabudol, Oh, silang sila, oo. apat, o sila ang patunay na nangyayari. Mm. Mm. Alam mo kaya din nakakalungkot na nakaka-worry na kumausap ng somebody on the streets. Alam mo kasi Mm. kahapon, Mm. nakaangkas ako tapos may Mm. nakita akong matanda na Mm. nakatambay sa sidewalk. From angkas nakikita ko siya. Alam mo yung 'pag may mga dumadaan kinakausap niya. Mm. Pero ano, hindi siya pinapansin nung mga dumadaan. Ako, nalungkot ako kasi nga feeling ko parang nanlilimos siya, gano'n. So, Mm. parang iniisip ko nga kung aabutan ko ba siya. And nakita ko lang, nalungkot lang ako for the matanda kasi nga hindi siya pinapansin nung mga tao. Ngayon, hindi ko naman Mm. alam kung ano sinasabi niya kasi hindi ko naririnig. So, Mm. ayun lang. 'Di ba parang kaya din tayo hindi na kumakausap ng mga naglalakad sa kalsada or nanghihingi ng tulong, ganyan. Alam mo yung True. 'pag may dadaan ka biglang sasabihin, "Ay, excuse me," yung mga gano'n. Kahit Mm. siguro manghihingi lang ng direction. Kasi nga Mm. natatakot tayo sa mga ganitong Mm. baka ganito yung mangyari sa atin. Totoo, natatakot. Kahit nga yung mga namimigay ng sabon sa mall, di na nga tumatanggap ngayon, eh. Kasi may nakita na rin akong gano'ng scam. Oo, 'di ba? Ang So, lungkot ayun, lang. mag-ingat po tayo. At kung familiar sa inyo ang pangalan ni Professor Masa, baka nabiktima rin kayo. Hmm, Let us know. naku, ayan na nga ba. Ingat Mm. po, ayan. Thank you, Thank you, Arends. Arends. And another one. Okay. Huy, hello G-Boys at kay Pancho mula sa story niyang Babiju at Danish. Kung maalala yun ah. Mm. Yung sa Gusto ko lang school. mag-share din na may ganitong incident sa amin, Char. Let's call her Tanya, yung classmate ko. So ito yung story niya. Please bear with me. One time, uwian nun, yung cellphone ng classmate nahulog sa bulsa niya. Ano? Like Wait. from So, the bulsa from yata. palabas, oo. Nasa school pa siya nung napansin niya ito. Medyo hinold off yung uwian at nagkapkapan sa classroom. Wala wala PD nakapkap kaya umuwi na lang kami. Wala po nakapkap siguro. Wala po. Oo. After 2 days, to make the story short, nakay Tonya pala ito dahil nagkaroon ng interrogation mula sa aming guro at sa kanya. Unbothered lang talaga siya ng 2 days kahit nagpaparinig na si classmate ay wala pa rin sa kanya. Tapos nakwenta na din ni Tonya sa friend namin ang mga pinagagawa niya. Binato niya din yung mga libro ng top 2 namin sa bintana sa CR dahil sa sobrang bad trip niya sa kanya. Then sinira-sira niya rin iba pang libro nito. Ngunit sa ganitong pangyayari ay hanggang ngayon hindi pa alam ng top 2 namin na siya yung may kagagawa. Mm. Meron ding may bagong si classmate at sinulatan ito ng pentel. May bagong Bagong may notebook. may bagong something si Bagong classmate bag. at sinulatan niya ng pentel pen. Oo. Nag-range galit lahat ng biktima sa kanya. Pero siya, tulog lang sa side at unbothered. Ay, Unbothered queen. Kung unbothered i-describe mo queen. kasi si Tonya ay tahimik lang at di talaga masyadong nag-uumimik. Pero galit na pala siya dahil lagi niya siyang napag-itripan being the quiet one. Ayun lang ang aking chika G-boys. More figures para kay Gideon at more patience kay Bakit naman patience? Mag-patience. Nagmamahal. Nako, more Periwing patience ka. sa'yo, Glenn. Ubos na ba? Thank you, Oo. Periwinkle. Masasabi mo? Ayan. Well, yun nga. Yun Alam mo, talaga. oo. Ay, alam mo, pag hindi kasi nga, di ba, tahimik siya. I think, Mm. feeling niya na bullied siya. Naku, baka ginagaslight ko. Bullied ba siya? Siguro yun yung tanong ko. Baka kasi Sabi niya. sabi niya, dinidescribe si Tonya ang tahimik, tapos parang niloloko-loko siya being the quiet one. Pinagtitripan siya. Napagtitripan. So, dito yung paraan niya para gumanti. Maybe? Yeah, oo. Although, weird lang yung part. Sige, ganti ka. Ganon. Ako naman, no? Sige, ganti ka. Pero yun, medyo may knockout part din kasi. Medyo very wrong siya doon. Tsaka yung paninira ng gamit, mali din yun.
Kung gaganti ka, in what way? Ay, dapat yung di na makaka-recover talaga. Mas Ay, matindi grabe. doon. Walang Sirain mo makulong yung ganyan. pamilya nila, ganun. Landiin mo yung tatay niya, ikaw yung maging kabit. Tagay ng mga ano. Oo. Agawin mo yung tatay niya sa kanila hanggang sa hindi na sila sustentuhan, hindi na siya paaralin. Ganun. Pero huwag ka manira ng gamit. Pero mangagaw ka. Manira ka Oo. ng pamilya, pwede. Charot lang. Huwag ka na lang gumante, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Wow, At coming from wow. you. At next time ka na mag-isip ng ng paghihigante. Gagante. Baka mag-get over mo rin. Pero alam mo, ako ngayon yung pag naalala ko yung mga kaaway ko, bago ako High school. matulog, iniisip ko kung hindi mga recent lang. Recent. Iniisip ko kung iniisip ko kung ano Meron. pwedeng marami. Iniisip ko kung anong paghihigante pwede kong gawin sa kanya. Tapos parang naka-comfort ako, nakatulog ako. Ganun. Ay, wow. Yung pala yung pampatulog mo. Parang Naging at habit peace ko siya. ka. Pag pag Ang saya. Yung palang Ikaw effective ba? way. Ganti ni Tonya. Ano yung pwede niyang away-awayin, di ba? Pag-awayin niya. Very subtle lang. Very mean girls lang. Alam mo yung pag-away-awayin mo sila. Ganon. Yung mga barkada nila sirain mo. Mga ganon. Sirain mo yung friendship nila. Siguro yun, pwede yun. Totoo ba? Ayaw, mga ganon. Possible way. Salamat. Grabe. Oy, wag kayong gumante. It's wrong, ha? Wow! Nagjo-joke lang kami. Joke lang yun. And another one. Ako na ba? Hi again, Kuya Gids and Glenn. This is my second time writing and walang connect ito sa second story ko sa first. Just call me Snorlax na lang para walang makakilala sa akin since I think nakikinig din sa inyo itong topic ko. Yung kakilala niya, siguro. So let's start. I have 2 loyal friends growing up. Nagkakilala kami nung elementary pa lang kami. Let's call them Anna and Elsa para wala talagang makakilala. So etong si Anna ay suicidal. Ever since before, talaga, she would constantly hurt herself. Aware kami doon, pero of course, hindi kami okay doon. Palagi ko siyang sinasabihan na magpa-consult sa psychiatrist, pero ayaw niya. More likely, hindi niya kaya since underage kami and still living under our parents' roof. Ayaw niya magsabi dahil bunso siya and siya lang ang pinapaaral. Hindi rin naman sila ganun kayaman and hindi rin sila ganun ka-aware or educated about mental health. Pero kahit top students pa din kami. Pero kahit ganun, top students pa rin kami. Ever since elementary, never kaming nawala sa section 1 or sa rankings ng top students. Not until last school year. Biglang nawala sa focus si Anna and that made her lose her top spot. Kaya this school year, nahiwalay siya sa amin ni Elsa. Nasa section 1 kami habang nasa section 2 siya. Hindi naman siya naka-affect sa friendship namin. Mas naging exciting pa nga. Kasi, nangyari? Since nasa ibang section siya, kaya nakakasagag kami ng mas malawak na chismis. It was all good not until naging friends niya ang ilan sa mga klase niya. Don't get me wrong, masaya ako na nagkaroon siya ng friends all by herself since introvert siya and buong buhay niya nakadikit siya sa amin. I was more proud nung nag-start na siya magkaroon ng ibang friends. More than proud. Pero mas magiging masaya sana ako kung mabait or good influence mga kaibigan niya. Kinaibigan niya lang naman ang pinakakilalang group na palaging nai-issue. Ay, bakit? Top students sila, hindi dahil matalino sila, kundi nagkokopyahan. Famous And what sila about dahil it? Charot lang. famous sila dahil halos lahat ng tao sa school ay sinisiraan nila. May masasabi ka ba doon sa siraan? Kahit nga teachers, umabot sa point na nakikita na namin na pati si Anna nagiging katulad na nila. Ay. Palagi na siyang nasasama sa issues at laman na din siya ng topic sa mga faculties. Pero yung grades niya, unti-unting tumataas. Though it's not enough para makapasok siya sa top 10, pero at least bumabalik na yung dating siya, di ba? Ang problema, inamin niya sa amin na nakikikopya lang daw siya sa mga gagawin yun, kaya tumataas yung grades niya. Ilang beses ko siyang pinagsabihan na lumayo sa mga yon dahil hindi sila magandang impluensya. Pero hindi niya daw magawa dahil sila lang ang kaibigan niya doon sa room na yon.
As Mm. time goes by, lalo, sabi ko, as time goes by, Dahil S. lalong lumala yung ugali niya. Umabot sa Mm. point na nag-away na kami dahil nga doon. Since mga toxic mga friend niya, syempre, hindi mawawala dyan yung backstaban sa isa't isa. Pati si Ay. Ana, binabackstab nila which made her lost her trust sa lahat ng tao. Pero iniintindi ko yun. I gave her all the assurance na kailangan niya para hindi siya mag-doubt sa amin. I did my best to understand yung mga sudden changes ng attitude niya. Lahat ng rants niya pinapakinggan ko. Kapag uncomfy siya, ako yung nag-a-adjust hanggang sa napagod ako. Napagod akong intindihin siya sa lahat. Pero kami, hindi niya naintindihan. Kahit nagawin kong lahat para magtiwala siya sa akin, wala talaga. Nalasa na siya ng mga toxic friends niya. I accepted it. Tinanggap ko na hanggang doon na lang siguro lahat since umabot na sa point na sariling mental health ko na yung nasisira para lang umayos yung kanya. Pero siya Hmm. hindi. Paulit-ulit niya sinasabi na kesyo lalayuan na daw niya yung mga yun, magbabago na siya, etc. Pero ewan ko ba, ayoko na talaga. Sa ngayon, nagkabati sila Ana at Elsa. Okay kami ni Elsa, pero hindi kami okay ni Ana. Mali ba yung decision ko? Selfish ba ako kung mas gusto kong mag-focus muna sa sarili ko? Hindi ko alam kung may nag-gets kayo sa story ko, pero sana nag-gets nyo. Mhm. I'm writing this while crying. Nanghihinayang ako sa memories naming tatlo. Especially, pag nakikita ko silang dalawa na close pa din. Even some of our classmates starts wondering kung ano nangyari. Ang hirap mag-scroll sa social media nang hindi ko nakikita yung mga past memories namin together. Ewan ko ba, siguro kasi may gusto rin talaga ako sa kanya. Ha? I actually felt it around mid Oh. ng friendship namin, but I thought that absurd. That's absurd since we're both girls. She's Mm. also na iglesia. Somehow bawal ang same-sex relationship. Siguro hindi ko kaya magstay as friends lang, kaya tinigil ko na. Tinigil ko na yung lahat. Ang hirap mawalan ng kaibigan, pero mas mahirap mawalan ng kaibigan dahil hindi mo kayang hanggang kaibigan lang kayo. Thank you for reading this Oh. kahit napakahaba and feeling ko walang sense. I'm just really frustrated since wala na talaga akong mapaglabasan ng sama ng loob. Kaya kinapalan ko ng mukha ko para sulat sa inyo. I hope magkaroon pa din ako ng lakas ng loob kahit late na para makaamin sa kanya. Sana din maging okay na siya. That's the only thing I'm praying for. Again, maraming salamat po kuyas and creepers. More blessings to come sa inyo and thank you for being my safe place, guys. I-update ko kayo soon kung nagkaaminan na. Ako, nakaamin Nakaamin. na ako. Ayan. Sabi ni Ay, Snorlax. Snorlax. Naku, Snorlax. Gusto kong malaman bakit may codename si Elsa pero wala naman siyang ganap sa story pala. Para More may on hindi si Ana. makilala si Ana. More on Ana ito. Baka Pero, mai-connect. so, nabuo niya, nakompleto niya yung picture kung bakit nangihinayang siya na nawalang friendship nila. No? Kasi nga, Oo. may feelings involved. Anong tanong niya? Tama Tinanong niya ba? ba yon? Tama ba Tama na ba decision umamin? niya? Aamin pa ba siya? Tingin mo? How are you feeling right now ba? Kasi kung okay Ako? ka na, hindi Si ka. Ana? si Snorlax kausap ko na kung okay ka na naman, Wag na. hindi wag na. Oo. Mm. Pero kung alam mo yung parang hang up ka pa rin sa kanya, baka kasi yun yung way para maging okay ka. Mm. Na sabihin sa kanya. Alam mo yun, to get it out of your chest. Ka- Para, alam mo yun, alam na rin niya, Mm. nailabas mo na, you'll feel better. Yeah. Kaya nagtatanong ko rin, how are you feeling right now? Siguro depende kung anong pakiramdam mo ngayon. Yun yung gawin mo. Ikaw ba? Ang ganda. Um, siguro, it depends kung anong intention mo sa pag-amin mo. Pwede kasing aamin ka lang with the intent of gusto mo lang malaman niya pero wala kang ibang ina-expect in return. Alamin mo lang, ay sabihin mo lang sa kanya and then babush, parang ganun. Pero kung sasabihin mo with the hope na sana i-reciprocate niya or sana tanggapin niya or sana maging friends kayo ulit at feeling mo malabong mangyari yun, wag mo nang sabihin. Madi-disappoint ka lang, masasaktan ka, pwedeng masaktan din siya, pwedeng kumalat pa yan, yung mga ganun. Pero kung gusto mo lang talaga i-closure at malaman niya
pero wala kang i-expect and you're good with that, okay lang. Umamin ka kung if you want to get it off your chest, kumbaga, para ikaw naman yung maka-move on. Pero paghandaan mo yung consequences kasi meron at meron, di ba? Ayun. Yeah, ayun. Ano pa ba? Naisip ko about sa school eh. Nag-aaral pa rin ba siya ngayon? Yung, Mukha. Mag-focus nga kayo sa honor roll. oo nga. Yan. Aral-aral. Diba? Ayun. Thank you, Snorlax. Thank you, Snorlax. Pagdating Yeah. mo sa real world, marami ka pang may encounter na ganyan. Hanggang mag-40 ka, mapapaisip Meron ka, pa rin. aamin na ba ako kay crush? Very high school problems pa rin, believe me. Ayan. Ayan. Next, and another one. Okay. Hi, Glenn and Gideon. We'll just share with you my story for your slide. Hope mabasa. Salamat. Hi, you two. Hope you guys are doing great in life. First of all, ngayon lang ako nakapakinig ng Tagalog Filipino podcast na actually nagustuhan ko. Wow. Thank you. And I started listening to you last year, 2022, and napakinggan ko na lahat ng episodes nyo. Thank First time ko you. din mag-send ng story in any platform. So ito na nga. My story is about our travel horror. I lost my passport in Vietnam. Okay. Callback sa ating Vietnam episode na recently ginawa ni Gids. This happened last May 2023. I got married and we planned to have a honeymoon vacation in Saigon right after our wedding. I prepped everything from tickets, hotels, attraction, cruise, etc. Tapos nakaprint pa lahat since this is our first time ulit mag-travel by plane after COVID era. Sobrang excited pa ako nito. And also my husbando, waiting lang sa lahat. We plan to stay there like for a week. Sobrang ganda ng Vietnam, ang linis ng hangin, sobrang mura ng food, and Wow. sobrang daming afam. Wow. And on our last day there, we decided to walk on their famous Bu Vien Street or street bars while drinking beers na binili namin sa convenience store para makatipid at mag-people watch na lang. Okay. Sa sobrang distracted ko, di ko na nabantayan yung stuff ko. Before our flight, in the morning, we decided to pack na and voila, wala na yung passport ko sa bag. Shit. Binaliktad namin lahat ng gamit namin, also the bedding sa room, pero wala talaga. Dito na nag-start yung stress ko. Yung anxiety ko through the roof na and si husband daw lumabas para maghanap-hanap sa pinanggalingan namin the night before. Shit. As what I expected, di na namin nahanap yung passport ko and we missed our flight back to the Philippines. And nag-search na kami online on how ang processing para makauwi kami. To make this long story short, we extended for 2 more weeks in Saigon to wait for my travel documents and exit visa. Shit. Yung naging major problem namin in those times are 1, running low na yung budget namin since kakagastos lang namin sa wedding, and 2, naapektuhan na yung work namin both. Buti na lang at work from home setup ako and I can work anywhere. While husbando, wala talaga siyang choice since he needs to be physically there to work. Shit. 3, lagi ako inaatake ni anxiety ko kaka-overthink. And 4, nagkasakit ako for like 3 days there. Number 5, super bored na kami since parang napunta na namin lahat ng pwedeng puntahan sa Saigon. Number 6, nahihiya na ako sa husband ko dahil pati siya nadamay sa kaburaraan ko. And number 7, na-experience ni husband do mag-cross ng border from Vietnam to Cambodia dahil mag-expire na yung free visa namin at need niya mag-extend para sabay kami makauwi. Oh. Nerve-wracking experience namin to at na-test agad yung pagmamahal namin sa isa't isa. Lalo na siya. Yung patience niya sa akin, 200% na yata. Pero kulang pa din for me kasi iyakin at nervyosa ako. Well, siya, chill and decisive. Tapusin ko na dito yung kwento pero basta sobrang dami nangyari nung honeymoon trip namin and totally unforgettable ito, by the way, G-Boys. My husband and I are together for like 12 years before kami magpakasal. So masasabi ko na may forever. Just lang. Ano ba just lang? Anyway, thank you for making my Vietnam horror weeks at least bearable kasi napapakinggan ko kayo doon while working and nadidistract ako sa Wow. problems ko kahit papaano. Yun lang. More money and blessings to you guys. Stay safe always. Nagmamahal, Sushi with 2 eyes. Sushi. Thank you, Sushi. Alam mo, Alam horror mo, story nga dear. talaga to. Mawalan ka ng Correct. ano. Ano kaya to? May nagnakaw?
Alam mo, Most iniisip ko likely. kung Pero ano ba't yun namang lang gagawin niya sa passport, Mm, 'di ba? nga. Mm. Parang ano, ang tawag doon, identity yung ninakaw, 'di ba? Kung may passport Ay, ka na. pwedeng gamitin yung ID niya. Mm. Or, di man lang parang hinostage yung ako, "If you want your passport back, bigay ka ng Oo ganitong nga 'no, at pera." least less Hassle yun. hassle. I mean, Yung ako wala kakagatin ko na lang yun. Bahala na yung authority sa kanya mm. later basta makuha ko lang. Ikaw nung nag-travel kayo, saan mo tinatago ang passport? Meron kaming, bag na mas maliit na nandun Mm. yung passport. May time naman din na, iniwan ko yung passport ko and kailangan naming magpa-money change. Hindi Mm. pala puwede na walang passport. So, ang ginawa ko dun sa kasama ko, since siya may dalang passport, akala ko puwede kahit picture lang kasi pinakita ko yung picture, eh. Nung nasa money changer na kami, hindi daw puwede, kailangan actual passport. So, Hmm. ayun. Buti hindi naman kami nawalan ng passport. Iniisip ko kung dala ko ba siya every time lumalabas. Parang hindi. Hindi ko dala. Kasi nakakatakot din kung Nasa bag. mawala mo naman siya sa Oo. At labas. least nasa hotel lang siya, ganun. Mm. Alam mo, sabi nung nabasa kong mga travelers na nag-share Ah, ng tips and tricks, parang every night daw talaga i-account mo lahat ng gamit mo. Para alam mo kung oh. kailan mo talaga siya exactly nawala. Lalo Yun. na pag passport, no? Mm. Hirap. Oo. Yeah. Pero Yun totoo yung yung mura. Kasi kunyari sa Thailand, mura yung mga pagkain. Minsan magugulat ka na lang. Na ang mura. Pero yun, street masarap food. naman. Street food siya. Kasi mayroon pa akong pinicture na isa na para siyang paresan. Yun yung Mm. kinakain namin sa mga kalsada. Mm. Ayun, masarap naman. Ayun. Yummy. Gutom na ako. Yummy. Ayan, ingat po tayo sa overseas. Diba? Overseas. Thank you, Sushi, for Thank you, sharing. Sushi. Ay, gusto ko rin, ayan, nabanggit niya yung Vietnam. Gusto ko rin mag-Vietnam. So, sana. Mm. Soon. Puntahan mo dun Yeah. yung mga Ano, ginawa mga mong, yung mga nagbabayad. na-present mong case. Ay, oo Hmm. nga. O, diba? Dalawin mo sa bilangguan yung mga nakakulong. Iba pala. Sa Thailand pala si M. Cyanide. Mali. Okay. And another one. Ako na ba? Hindi, o ikaw. Mm. Ano ba yun? Ikaw. Parang ang bilis. Kakababasa ko lang, uy. Ayan. Please, patago ng name ko kasi may kilala ko ng nireferan ko ng podcast nyo. Call me Pepper kasi favorite ko si Iron Man. Dito ako sa Twitter para di makita ng jowa ko yung DM ko. Nahiya kasi ako dito sa nangyari sa akin. Oo, yan na. Hi G-Boy, silent listener ako, taga Heart and Likers ni Gideon sa Instagram. Feeling ko naman nakikita yun ni Gideon. She's feeling yan. Parang hindi active si Glenn sa Instagram eh. Di nga, oo. Hindi masyado. Anyway, may naalala lang ako story during college which I think SA siya. Kayo na po Oh. humusga. Nandidiri talaga ako at nahiya sa sarili ko pag naalala ko. Oo nga pala, nag-catch up ako sa podcast nyo and nasa slide 66 pa lang ako. So yun, isa lang to sa mga story sa life ko and marami talaga akong gustong i-share sa inyo kaso di pa carry ng time ko. Ang daming work. Ayan, kung pwede lang sana maging anak mayaman. Same. So ito na nga, start na po tayo. Nung college ako, may nag-add sa akin sa Facebook na taga-school din namin. Tapos marami naman kaming mutuals, mutes, ganyan. Marami naman kaming Oomph. So inaccept ko. Tapos nag-chat siya sa akin if pwede daw picturean yung paa ko para lang sa art niya. Ganon, ipipaint daw niya. May sinend din siyang shot na paggagayahan. Nung time na yon, I do accept photo shoots, pero puro with clothes on naman. So yun nga, ending, pumayag ako kasi nga, nasa isip ko, ayos to, very artistic. Kasi nga, mga paa yung pinipaint. And mind you, ang pinaka-flaw ko, yung paa ko kasi hindi ako nagagandahan. At nasa isip ko, in-accept ko na din yung flaw ko kapag sinend ko sa kanya yung picture. And then, nag-thank you siya, blah, blah, blah. Tapos, go by. Days go by. Wala naman ako natanggap na painted feet ko. So, hinayaan ko na. Tapos, nagkaroon ako ng new set of friends sa college. Kasi irregular ako, gawa ng transfer ako. Tapos, nalaman ko na ex niya tong guy na pinagsandan ko. Tapos, may fetish daw sa paa. Like, what the fuck, mga sir? Meaning, kimean niya. Oo, yung paa ko.
nag-jerk off siya with my feet. Mm. Punta siya, galit na galit ako nung nalaman ko at diring-diri ako. I don't know if maarte ba ako kasi paalang naman yun, pero swear, nakakadiri talaga, nakakahiya. Kaya ngayon, sobrang careful na ako sa lahat na nagpi-PM sa akin and nag-private na ako sa Facebook. May trust issues na ako dahil sa mga experience ko. Sana maging lesson din ito sa ibang listeners. So, ayun lang muna, G-Boys. Finally, masasabi ko ng sorry na pahaba. Thank you po. Thank you sa podcast nyo. Kaya lagi akong nagiging productive sa work eh. Discover ko ang podcast nyo, kakascroll, kakahanap sa Spotify ng podcast. And finally, may masasabi na akong main podcast ko na papakinggan. Thank you po ulit. Next time po, ang other creepy kalat story. Love you all and keep it up po. Love, Pepper. Pwede din po ba pa-update nyo ako if mabasa nyo itong sa DM ko. Gusto ko lang malaman ang reaction nyo sa experience ko. Kasi I don't know if nag-iinate lang ba ako. Thank you, G-Boys. Ayan. Ako Saan ba siya magre-reply muna sa nag-message? kanya. Sa Twitter Sige. daw eh. Oh, ano sasabi mo, Glenn? Naku, sa amin ka pa talaga nagsumbong. Hindi mo alam kung anong mga fetish namin. Mas weird pa sa paa. Joke lang. Pero I don't think there's anything wrong sa nararamdaman niyang pandidire or what. Pero sana hindi pandidire sa sarili mo kasi hindi naman ikaw gumawa nun sa sarili mo. Pero the thought of someone lusting over your pictures na ginagamit sa paraan na hindi mo gusto is syempre nakaka-bother yun sa'yo. And di ka na masisisi kung nararamdaman mo nga yun. So, I guess that's valid. Diba? Hindi, iniisip ko lang yung sabi ko kasi ang nakikita kong mali dito is yung deception. Wow, deception! Hindi siya Big word. nagsabi. Hindi siya nagsabi ng totoo. Sabi niya for painting. May foot fetish pala. So, alam mo yun, may deception sa part na yun kasi para makuha niya yung foot pick mo, fit pick, ano ba tawag doon? Fit pick. Oo. Sabi niya, mag-painting nga. siya, which is hindi naman totoo. Diba? Medyo pinasa ka pa niya doon. Wala tayong problema sa pinag-jokulan na picture, no? Kasi hindi rin naman masama magkaroon ng fetish. Oo, wala naman. Fetishes, ganyan. Kasi, yun, hindi naman, Very wala naman tinatapakang tao. Sa Meron foot pala. fetish mo, wala Foot fetish. Wala Pero tinatapakang yung tao. niloko ka lang, Yun lang. yun yung medyo, ayun, mali may siya problema doon. tayo doon. Nako, Quentin Tarantino pala ang nakausap mo. Kasi sabi nila, di ba si Quentin Tarantino may foot fetish na mga blondes. Although, ito nga, siguro tayo familiar na tayo kasi pag may humingi sa atin ng paa, picture ng paa, medyo, Alam na natin. bakit? Oo. May naka-ready ako. Although joke lang natin yun, di ba? Na Ayan. alam mo, di ba, ayaw natin makikita sa picture, sa video, yung paa natin. Kasi, di ba, may bayad to. Di ba yun yung joke natin? Na parang, di pwede paa kasi may bayad. Kasi alam Kaya natin naman yung mga tao, gustong-gusto naman nilang magpakita ng paa nila. So sana mag-meet yung mga may fetish dun sa mga gustong-gusto naman. Para walang di ba? Walang problema. Oo. True naman din. Huwag yung Yun. unwilling. Kunyari, ikaw manghihingi ka ng picture. Ganon. Huwag tayong magsinungaling, di ba? Sabihin natin yung intention tama. natin. Pag-jerk offan. Hoy, in fair, di ba? Sa Twitter, may mga ganyan. May mga nanghihingi din talaga ng pics, di ba? So, Gagamitin at for least yun, research legit purposes naman. daw. Oo. I mean, sinasabi nila yung totoong intention nila. Which is good, Yeah. di ba? Ikaw, up to you na lang kung ibibigay mo or hindi. Ayun nga. So, ayun, mabuti naman at alam niya na at nakapag-ingat na siya moving forward. Yes. Thank you, Pepper. Kaya pa ng isa, And another one. And another one. Hi, Kuyas, Gideon and Glenn. I've been an avid listener of your podcast since day one. May na-share na akong story here and it was actually a long time ago. I got busy with school and di ko na knows if nabasa nyo yun sa podcast. May storya na naman ako. Hindi ko maalala kung anong nauna niyang... Oo nga, ano kayang ginamit mong account? Kung same, pwede nating mahanap. May story na naman ako but this time, this is super, super personal to me so please hide my identity. Just call me Bea na lang.
School was over and I got bored sa bahay without any assignments anymore. So I decided na mag-install ng dating app. Charis! This is recent lang, mga 3 weeks ago. I could say na guilty ako na nag-install ako ng mga dating apps during summer when I'm free from all the shitty school stuff. Nakatatlong swipe na ata ako nun nung may nag-match na girl. I'm bisexual, by the way. Nag-message agad ako and I swiped a little further. Nag-reply naman agad siya at nung una pa lang, I don't know why, she's like a magnet that I was really attracted to and no one else. Wala akong minessage na iba dun kahit pa maraming nagla-like sa profile ko. And marami na ring match. Ay, mabenta. Siya lang talagang kinausap ko and we eventually moved on to Telegram. Ay, alam mo na, pagka nilipat na sa Telegram ang usapan, it's getting serious. Staple talaga ng online dating scene ng Telegram, ano? Ang saya lang talaga ng usapan namin. Kasi, ano ba? Alam ni Glenn. Ay, bakit ako lang? Habang ang chat namin ni Gideon ay nasa Telegram. Doon po kami nag-uusap. Ang saya lang talaga ng usapan namin because we share the same field of interest, di lang sa career, but with music taste and all. Let me just say, she's a grown woman with a stable job and ready to settle down while I'm still halfway sa college. Anong edad ang halfway sa college? Ito ba ay 18 na ba? 19? Sige. Nasaan ako? Ang sabi niya sa akin, kaya siya nasa dating app kasi curious daw siya, curious in a way, na she is exploring her gender daw. Which is, she's like me last 2018. Confused and in denial. Dude, been in denial since first year high school. Recently ko lang din naiyakap yung totoong ako. Congrats. An entry for Pride Month din pala. Yay. Days of flirting, getting to know each other past nung ni-invite ko siya sa Spotify blend. Let me just cut this short, guys. After kong nalaman yung Spotify niya, gumana agad yung stalking skills ko and found her Facebook. Right there and then, nalaman kong, ay, may boyfriend pala si ate mo. I know na yung name, na alam kong name niya is just an alias at lagi niyang sinasabi na kung ibibigay niya raw yung Facebook niya, titigil na kami sa pag-flirt kasi will be awkward na raw. I'm having hints naman na before I knew her Facebook pero bulag tayo sa red flags. Kahit alam ko na ganun, I did continue to flirt with her. Natatakot ako na if she knows that I knew iiwan niya ako. Ganun ako nagkagusto sa kanya that I'd risk it all. I keep on dropping hints sa kanya na alam ko ang sitwasyon until one day I just said it. She's really beautiful, kuyas, pero ang insecure niya. She'll say, not until you saw the unfiltered me. And I told her, I know, kasi kilala naman na kita eh. She was shook po talaga. Busy ako nun sa theater play namin at tad na ng messages yung phone ko na galing sa kanya. No further questions. She asked me kung ano yung questions ko sa situation. I just let her explain. Surprisingly, alam pala ng boyfriend niya na she's trying to hook up with girls just to let her explore her gender. May approval pala ni kuya. Gino-joke pa nga ng boyfriend niya na what if threesome? Fetish. Okay. Fetishize po ang gender, sorry. Like, yuck. Sabi niya, alam ng boyfriend niya ang tungkol sa akin na naawa pa raw ito kasi pinapaasa ako ni ate girl thinking na it'll just be a hookup. I calmly collected my thoughts and told her na casual thing is okay with me. I'm ready kung gagamitin man niya ako. I don't know if that's because of love or what. She's saying sorry over and over. But I know to myself, I really do like her and I'm willing to do whatever she wants. I asked her what's the plan kung hanggang kailan magtatagal para na rin mag-ready ko ang sarili ko and hindi rin din niya alam. She's ready to settle down na nga raw if she'll ever go deeper with our situationship. Magbabago yung perceptions niya sa bagay at masisira yung life na na-plan niya with her long time boyfriend. Hindi ko alam kung kailan to magtatagal but we're still talking. I'll be her friend, her lover, a willing affair. Alam kung labag yun sa batas ng tao at batas ng Diyos. Pero nagmahal lang naman ako. Bakit ang lupit naman ng buhay? Why does it have to make things complicated? I badly need your advice dito, kuyas. Di ko na alam. Ang haba, no? Sorry po. Thank you for reading this story. Mercy and compassion, bitches. Tama ba? I love you guys. Mwah, mwah. Ayan. Thank you. Thank you sa story. From... Nabanggit. Or secret na lang. Bea daw. Thank you, Bea. Okay, so Gets. inisip ko kung ano yung labag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Kasi hinahanap ko yung part na kung saan labag.
labag ba dahil same sex ito or labag dahil somehow may infidelity? Although hinahanap yung infidelity, parang wala naman since okay naman kay boyfriend, okay sa kanya, okay sa lahat ng parties. I feel like. Tama ba? I guess. Nire-recount ko. So, hindi siya labag. Wala siyang labag. 'Di ba? Walang masama kung magmahal ka na ganito, na alam mo yun, may consent naman ng lahat ng parties involved. So, okay lang yan. Don't feel bad about it. Ituloy mo lang yan. As long as nag-enjoy ka pa, di ba? Go Yeah. lang, di ba? Yun din, oo. Try mo na ngayong 1920s ka kasi naman itry mo pag 40 ka na, di ba? Ngayon mo na gawin, ibangko mo sa yung mga experiences and may matututunan ka dyan na later on when you look back, okay, nagawa ko na yan. Hindi para sa akin. Or nagawa ko yan, I'm glad na ginawa ko siya. Di ba? Kasi Oh. kung later on ka pa mag-explore, baka iba na yung sitwasyon mo, iba na yung sitwasyon niya, ganyan. And baka mas komplikado na yung mga bagay-bagay habang may freedom ka pa to do it. And yun nga, tama yung sabi ni Gideon, kung masaya ka naman, kung dyan ka naman, kung okay lang naman talaga sa'yo, kung hindi ka ma-fall. Paano kung na-fall ka dun sa boyfriend nung nag-ano kayo? Ay! Komplikado lalo. Tapos yung dati mong ka-flirt, karibal mo na ngayon. Hala. That's Oh my another God. problem, di ba? Charot lang. Mukhang ano naman, mukhang na-fall siya ng hard kay ate. Ang harm ate. dito is baka hindi mo kayanin yung casual kasi may feelings kay Involved. Oo. Learn to separate ito. church and state. Hindi, kaya din naman siya kaya din naman siya nagtatanong kung ano ba yung plan. Kasi, alam mo yun, para for sabagay, preparation din naman for her part. Kasi tama din naman, fair naman yun. Kasi nga, Correct. mamaya, kasi mangyayari, as it is, si Bea yung lugi. Kung gusto man niya ng, kunyari, settling casual. down, di ba? Parang ganon. Kasi nga, silang dalawa yung magjowa. Hindi mabibigay sa'yo. So yun, be prepared na lang na Tama. don't expect anything from it na lang. Ayun lang, casual lang. Tama. Edi kung maging more, edi thank you, di ba? Ano yung tawag doon? Tropol. Or parang ayaw niya yata ng tropol. Ayaw niya sa guy. Ano na lang, manatili na nga lang casual. And ihanda mo rin sarili mo for disappointment kasi Bakit? kung hindi mo magustuhan yung mga mangyayari, kailangan marunong ka mag-handle ng ng mga bagay-bagay. Rejection, ganyan. Mga ganyan. Doon sa sinabi mo pala na ngayon na mag-explore rather than later, naisip ko yan kasi nga parang minsan time din naman yung kalaban mo eh. Alam mo yung parang mamaya wala ka ng time para mag-enjoy. Correct. Hindi mo na magagawa kasi 40 ka na, ganun ba? Habang fresh ka pa. Habang mabenta ka pa sa mga swipe, di ba? Ganun. Go lang. Enjoy lang. Basta take care of yourself. Pag alam mong maargabyado ka na, yun. Alis ka na. Ayun na. Thank you. Thank you, Bea, for the story. And thank you sa lahat ng mga nag-send ng stories nila for today. Kung meron man kayong mga stories similar, pang Cripsilog, horror, true crime, budol, scam, love crime, share nyo yan by sliding into our DMs sa Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Correct. Pwede nyo rin send via email, send it to cripsilog@gmail.com. Or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Cripsilog. Yes. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, sa GCash. Nasa description po ng show. Tama ba? Or ng episode? Wala, na-delay na naman. Ayan, okay. Nasa description ng episode. Ang information, if you want to buy us coffee, you may also share the episode. Ay, maraming salamat sa mga nag-share sa kanila sa mga stories nila, sa mga tweets, and sa mga posts sa Facebook, and sa TikTok. Alam mo, may nag-share din sa atin sa TikTok. Alam mo yung kunyari, nagre-recommend ng mga podcast. Thank you sa inyo. Ay, salamat. Yeah. Let them know how efficient Cripsilog is. Efficient! Saan galing? Hindi ko alam. Naisip ko lang bigla.
Uy, supportan nyo rin ng bank kasama ang Cripsilog sa Bank Collective. Just search for Bank Collective sa Spotify. Nandiyan yung mga friends nating hosts. So, ayan. Hello sa ating mga bankmates. What up? Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. 1.7K na tayo. So, gawin natin tong 10K. Wow! Ay, May pressure. Ang goal natin, 10K. end So, of if you, October. oo. 10K ha. I-rate nyo na ng 5 stars. Ayun lang. See you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. Ay, wait lang. Oh. Nakalimutan ko. Shout out. May nga shout pala. out. Sige. Oo. Sabi ni Chab Butterscotch, hi mga kuya, ES lang na medyo slide. Pabati naman po, birthday ko sa October 15. Proud Libra here, yes. Pina-advance ko na kasi alam ko late din mababasa to. I think, wala pa yata ang 15 natin to. Sa 12 to mababasa. Pero yun, advance. Happy birthday. Cha, kakauwi ko lang galing house ni Happy friends. birthday. Super pagod physically and lalo na emotionally. I just broke up with my first boyfriend ever. We've been together Ay. for 6 months. First time ko makaranas ng heartbreak. Ang sakit ng birthday gift ko from him. Oh, Parehas kami ng wow. reason kung bakit kami nag-break against yung both parents namin sa amin. Ang sakit Ay. lang sa part ko kasi wala naman siyang ginawang mali. Super healthy ng relationship and all. Ang hirap mga kuya. Nagmi-midterms kami parehas na broken. Shout out ninyo siya kahit hindi siya nakikinig ng podcast. Siya si RJ. RJ, mahal na mahal kita lagi. Hihintayin ko yung time na pwede na tayo parehas. Mag-ingat Oh my ka lagi God. ha. Yun lang. Love ko kayo mga kuya. Wag muna po kayo mamatay, okay? O sige, maboss po natin. I will try. Happy feel po kayo. Lalo na ngayon super down ako. Ingatan sarili at uminom ng tubig. Lalo ka na po Kuya Glenn. Huwag kaligtaan Ay. mag-water. Matuyot na nga ako. Inom na ako to. Ayun. Hala, Sabi ang ni lungkot Cha, naman nun. Oo nga eh. Alam nyo, Ah, ituloy nyo pa rin. ay, grabe ka. Huwag nyo na sabihin sa Ayan. parents. De, joke lang. Sumunod Pwede. muna kayo. Pwede Depende naman. sa edad nyo. Oo. Kung kaya Pwede nyo ba. Okay. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang ano natin? Nagbibigyan na naman po kami ng maling advice. Oo. Okay. May isa Basta pa siya, yun. ayan, sabi naman ni shout out, sabi ni Kedge, papa shout out. Kedge Cab AF, shout out din sa Ajun BPO at sa mga creepers na taga Mindoro. Makinig na kayo ng Cripsilog kasi pinapersuade niya yung mga office mates niya makinig. So sabi ko, sabihin mo yung names nila para di ba? Mainganyo sila. Isa-isahin. Yun nga, Ajun, BPO at sa mga creepers natin sa Mindoro. Hello Kedge. Good morning. Parang buong company yung binati. Ajun, BPO. I am not sure. Oo, feeling ko. Oo. Thank you, Kedge. thank Happy you. Ayan lang. listening. Ayan. Mercy and compassion. And productivity, bitch. Bye. Bye.